Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jerby. Bilang paunang paksa, lilinawin lang sa kwento, ito ay may parting hindi kaaya-aya, kaya ihanda ang tenga sa pakikinig. May mababanggit na mga proseso, bagay na wag niyong susubukan. Taong 1985, Tungawan, Zamboanga. Nang mga panong ito, hindi na may pagkakaila na maraming mga tao na may kaalaman o may karunungan sa nasabing lugar. Lalo na't malapit lang talaga ito sa Siraway. May magkakaibang antas, aspeto, nakadepende sa kung anong klase ng aral ang piniling pasukin. May malakas, may katamtaman, may mahina, may pangdepensa at may mga panglaban, may lason, may kaliwa at kanan. Alam niyo bang bihira ang taong nabiyayaan ng katangian na kayang pagsabayin ang dalawang karunungan? Ito ang tipo na pwedeng gumamit ng magkakaibang orasyon sa isang sandali lang para lamang ito sa mga piling tao. Kapag sinusubukan ng mga mapaghangad, nababaliw o hindi kaya naman napaparalisa ang katawan. Kung minsan pa ay namamatay. Hindi ito ang kamatayan na walang kahirap-hirap. Dadaan sa isang matinding pagdurusa. Subalit ang kwentong ito, sa lugar na nabanggit ay may umusbong na binata na siyang mangmang sa mga bagay na ito. Pero higit pa siya sa isang dibino, kaya ng katawan niya ang dalawang panig ng karunungan. Itago na lang natin sa pangalang Jojo. Ang edad pa ni Jojo sa mga panong iyon ay 14. Mabait, masipag, magalang ang bata pero may pagkapilyo. Subalit doon lang sa mga taong sobrang lapit sa kanya, lalo na sa abuelo nito. Itong lolo niya ay isang albularyo. Matagal na umanong sinusubaybayan si Jojo sapagkat nakita ng albularyong ito sa kanyang pangitain ang pagiging ganap ni Jojo sa inaharap. Malaki ang potensyal ng binata, may natutulog na abilidad at pagkapukaw na lamang ang kulang. Ang albularyong si Lolo Danil, napakatanyag sa lugar ng Tungawan, pero sa likod ng katanyagan nito, maraming galit. Pinaghihinalaan na isa ding mangkukulam. Kung minsan ipinapatawag si Jojo ng matanda, hindi dahil sa uutusan, kundi dahil gusto lang na masilayan nito ang ginagawa niya noong panggagamot. Napapakamot nga ng ulo si Jojo kasi nga nababagot. Walang hilig sa ginagawa ng kanyang lolo. Magkakalayo ang mga bahay nila. Nasa 2 ektarya ang pagitan. Sa bukid ito ng Tungawan, bihira ang mga bahay. Hindi katulad ngayon na ang dami na ditong plantasyon. Malalawak na sakahan at marami ng mga tirahan. Kitang-kita ang pag-unlad ng lugar. Noon kasi ay parang kupas na larawan. Ito ngang bahay nila Jojo. Tipikal na tahanan na makikita sa bukid. Nakaangat ang sahig sa lupa, pero gawa sa mga pulidong kahoy, mulabe, kawayan, at may pawid na bubungan. Bugtong anak lang si Jojo dahil ang nanay niya na si Yasmin may sakit sa matres. Mahirap man ang buhay pero dahil nag-iisa lang si Jojo, nagagawa nilang makaahon. Second year high school ang binata noon. Isang umaga habang naghahanda si Jojo patungo sa paaralan, dumating si Lolo Danil. Ang sabi ng matanda sa Sabado daw, dapat naroon uli si Jojo sa bahay niya. Basta kapag walang klase, doon dapat namamalagi. Nagkataon na may gagawin si Jojo. Napagkasunduan nila noon ng kanyang kaklase na pupunta sila sa bahay ng guro dahil nga imbitado sa kaarawan ng anak nito. Kaya naman tumanggi si Jojo
Sinabing sa susunod na linggo na lang, imbitado sila sa kaarawan ng anak ng guro nila noon. Tsaka lo, sumasakit ang leeg ko sa kakanood sa'yo eh. Hindi mo naman ako inutusan. Pinagmamasid mo lang ako eh. Eh minsan, ang pangit ng mukha nyo eh. Pag pinapanood ko kayo. Pero sinabi ko na po sa inyo na hindi po ako mahilig sa panggagamot. Ang bantot pa dun sa bahay nyo lo. Ang dami mong sinasabing bata ka. Akala mo kagwapuhan ka. Palagi ngang nakalawit yung alaga mo eh. Pero ganyan din ako noon. Hindi ko hilig yung ginagawa ko. Basta ang importante naroon ka. Kasi nga araw ng Sabado, may matutuklasan ka. Aba ayos ah. May matutuklasan. Eh, wala naman pong pinagbago yung mukha nyo. Ano po matutuklasan dyan? Tutubuan po kayo ng ngipin? O yung buhok yung 3 piraso madadagdagan? Abay, Hoy, Jeffrey. Etong anak mo pagsabihan mo yan ha. Alam mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Ay, basta Jojo, ikaw ha. Dapat naroon ka sa Sabado. Makauwi na nga. Mamaya ko ano pang masabi sa akin yan eh. Umuwi ang matanda. Umalis na din si Jojo noon. Ito namang tatay niyang tawagin natin sa pangalang Jeffrey. Nagkipit balikat na lamang. Alam na nito ang mga pangitain ni Lolo Danil. Pulido ang mga sinasabi nito dahil palaging nagkakatotoo. Pero kahit may plano si Jojo sa araw ng Sabado, pumunta pa rin siya sa bahay ng lolo. Paano ba naman kasi? Bumagsak ang malakas na ulan. Umaga, habang payong ang daon ng saging ay naglalakad na si Jojo. Patungo ito sa bahay ng matanda. Pagkabungad niya roon, may isang matandang babae. Naroon sa maliit na beranda ng bahay ng kanyang lolo. Nakakatakot umano ang muka. Buwagag ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Nakatitig ito sa kanya. Bumubuka ang bibig. Nanindig ang balahibo ni Jojo. Wari niya aswang ang matandang ito. Umatras siya noon. Sumilong sa gilid ng bahay. Nakangat din ang saig sa lupa ng bahay na ito. Pero hanggang bewang lang. Kung gaano kalaki ang beranda, ganon din ang loob ng bahay na puro sala lang. Oh! Sabi ko na nga ba eh. Eh di pumunta ka rin. Sakto. Ay, Pilipina, eto ang apong sinasabi ko sa'yo. Ano sa palagay mo? Eh yan ba yan? Baba masarap. Malakas pala. Matagal ko nang nakikita yung apo ma. Tugon ni Filingina. Itong lolo ng binata na sa likuran niya. Nabigla talaga siya noon. Hindi niya naramdamang nasa likod na ang matanda. Katulad niya, may payong din itong dahon ng saging. Ang sabi ni Jojo, sino ba daw ang matanda? Para kasing kakain ng tao. Tumawa si Lolo Danil. Pinakyat ng bahay itong si Jojo. Ayaw naman ni Jojo noon. Kasi nga natatakot talaga siya sa matandang babae. Mukha daw kasing aswang. Kaibigan ko yan. Hindi mo lang nakikita pero madalas yan dito. Halika. Halika na. Ano ba't naduduwag ka dyan eh? Ipapakain talaga kita sa matandang yan. Paano kung sabihin ko sa'yo na aswang yan? Bilisan mo, umakyat ka na. Lolo naman eh. Ano ba kasing gagawin ko dito? Hindi na nagsalita si Lolo Danil. Bagkus pumasok ito sa loob. Si Jojo naman, hindi makatitig sa matandang babae. May kakaibang samyo. Parang umanong lana, pero napakabantot. Naupo ang binata sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Ilang sandali lang, lumabas na ang lolo at tumabi sa kanya. Dito ay ipinaliwanag ng abuelo na totoo ang mga sinasabi niya noon, na aswang itong si Lola Filomena.
Pero katuwang niya naman minsan kapag may ginagamot siya. Lalo na doon sa mga sakit na hindi niya kayang gamutin. Bukod sa aswang itong si Filomena, marunong din manggamot. Sumabat ang matandang babae. Ayon dito, hindi naman sana siya magiging aswang noon. Kaso nga lang may pasyenteng nayanggaw at hindi napagaling. Ginamit ni Lola Filomena ang pamamaraang paglipat. Kaunting kalaman, 3 klase ang paglipat: tapik, higop at barya. Etong tapik, tatapikin ng balikat ng pasyente, ililipat sa kung anong naisin. Gaya ng hayop, mga puno, tatapikin din ang lilipatan. Pwede ding sa tao. Napakadelikado ng pamamaraan na ito. Dahil ang isang mangkukulam, dala-dala palagi ang tapik na nagmumula sa may sakit. At kapag ikaw ang natapik nito, paniguradong sayo lilipat ang sakit na iyon. Kaya paalala sa lahat, kapag merong tumapik sayo, tapikin mo rin ang tao. Sa usapin naman ng proseso ng barya, may mga karga na isinasagawa ng mahabang panahon. Inilalagay lang ito sa noo ng pasyente. Mga 1 araw ang prosesong ito. At kapag nawala na ang sakit ay kukunin na ang barya. Ilalagay ito sa kalsada, sa gitna mismo ng crossing. Wag na wag yung dadamputin ang baryang ito dahil lilipat sa inyo ang sakit. At kung sakaling dadamputin, dapat ibigay kagad sa ibang tao o gamitin na pambili. Yon ay kapag bagong uri ng barya. Pero kapag luma, itapon na lamang at wag nang dalhin. May 1 araw pa bago kakapit ang sakit. Ang problema, ang huling makakahawak ay siya ang tatanggap. Ang proseso naman ng higop, higupin ang sakit ng pasyente at ililipat sa sarili. Ritual ang higop. Magtatagal ito sa sariling katawan ng mga ilang araw. Malulusaw na lamang at maglalaho. Yung tapik kasi ay hindi na naaalis dahil nasa kamay. At dahil itong higop ay gumagana noon, ito ang ginamit ng matanda para lamang maisalba ang nayanggaw. Pero sa inakalang matatanggal ang nalipat na yanggaw sa sariling katawan, hindi na naalis. Bagkus ay kumapit sa kanya. Nakalimutan ni Lola Filomena na hindi niya nagamot ang pasyente. Ibig sabihin lang, hindi din magagamot ang sarili. Pinagsisiyan talaga ito ng lubos ni Lola Filomena. Kaso nga lang huli na ang lahat. Nangyari na ang dapat mangyari. Ngunit kahit papano, nakakayanan pa rin niyang manggamot. Sa katunayan, mas lalo siyang lumakas. Kaso nga lang malaki ang pinagbago. Sinusumpong kasi at kinakailangan talagang umiwas sa mga tao kapag nagkaganon. Maaga pa. Mamaya na lang siguro, Filomena. Bakit kasi hindi pa umuhupa ang ulan? Ikaw nang bahala sa apo ko. May pupunta lang ako sandali. Matapos marinig ni Jojo ang sinabi ng kanyang lolo, kagad siyang nagreklamo. Ayon pa kay Jojo, bakit naman daw siya iiwanan? Paano na lang kapag kinain siya ng aswang? Pero ang sabi ni Lolo Danil, hindi daw siya kakainin. Hindi ka kakainin yan. May gagawin lang sa'yo. Hindi na kasi ako napapanatag eh. Gusto ko malaman kagad kung ano ba talaga ang kakalabasan kapag nagising na ang pagiging natural na debino mo. Dagdag pa nito, nababahala umano si Lolo Danil. Hindi niya alam kung masama o mabuti ang pwedeng mangyari. Hindi kasi malinaw ang pangitain. Bagaman may batayan, hindi pa rin niya matutukoy ang kakalabasan. May mga tao na likas na may abilidad, pero hindi pa nga lang natutuklasan. 2 ang maaaring panggalingan, sa liwanag o mula sa dilim. Hindi porket isang dibino na ang tingin ng isang albularyo sa tao, kabutihan na ang kanyang gagawin. Mapanlin lang ang kadiliman, magaling magmanipula. Ang masama pa,
ginagawang mabuti, pero sa kaloob-looban nito, nagkukubli ang anyo ni Satanas. Kabilang na dito ang ibang uri ng mutya. Huwag magpapaninlang sa isang maywagang bagay dahil may mga pagkakataon na likha ito ng dilim. Bagay na dapat makilatis ng maigi, ipasuri sa mga biyasa, maiging pabasbasan sa mga may kaalaman. Dahil kapag ginamit mo ang bagay na ito, hindi mo alam na sinusunog na pala ang kaluluwa mo. O hindi kaya naman, nagmistulang isang kandila ang buhay, nauupos, natutunaw, madali kang mamamatay. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Lolo Danil. Pinapagaan ang kalooban ni Jojo para hindi katakutan si Lola Filomena. Hanggang sa nakaramdam ang binata noon na mabuti naman ang matandang babae. Lalo't tila abuelo niya lang din ito. Medyo makulit at palangiti. Ayon sa matandang babae, tinatakot lang siya kanina. Sinusubok ang tapang nito. Dahil ipinagmamayabang ni Lolo Danil itong si Jojo kay Lola Filomena. Nakesyo umuusbong na ang may kakaibang abilidad at sa lahat ng biyasa sa lugar siya ang pinakamalakas. Git naman ni Lolo Danil na totoo ang mga sinasabi niya. Pero aminado ang matanda na may agam-agam siya kay Jojo. Gaya ng sinabi noon, hindi siya sigurado kung anong kakalabasan dahil baka ang bibinong pinagdududahan niya ay isa palang hukluban. Paghupa ng ulan umalis si Lolo Danil. Tanghali na noon, napakatahimik ni Jojo. Nakikiramdam lang siya kay Lola Filomena hanggang sa sinabi ng matandang babae na pumasok na daw sa loob ng bahay si Jojo. Nagtanong naman si Jojo kung ano ba daw ang gagawin dahil kanina pa siya naguguluhan sa kanyang lolo. Ang totoo kasi niyan, pinsan ko ang lolo mo. Sa akin siya natuto ng karunungan. Gigisingin ko lang naman ang natutulog mong abilidad. Nang sa ganon, kaya mo nang gawin ang ginagawa ng lolo mo. Kaya huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa'yo. Sige na, ano ba? Huwag ka kasing matakot. Habang kamot-kamot ang ulo, napilitang pumasok ng bahay si Jojo. Pinaupo siya sa papag. Pinapikit ang mga mata. Kinakabahan ng binata. Bagaman ramdam niya na mabuti naman si Lola Filomena, aswang pa rin ito. Ilang sandali, nakakaamoy ng usok si Jojo. Nakakasulasok ang amoy. Nagreklamo ito kasabay ng pagbuka ng mga mata. Pero kinaltokan naman siya sa ulo ng matandang babae. Huwag daw gagalaw, manatiling nakapikit. Naririnig niyang nagmumuni-muni ito. Bumubulong sa kanya at kakaiba ang boses. Gasgas. Parang hinuhugot sa kalamnan. Takot na takot si Jojo. Ako ang tagabasbas ng mga baguhan. Lalo na, kakatapos lang magdebosyon. Malalaman ko kung bukas ang katawan sa karunungan. Namumukod tangi ka nga. Nakakamangha ka, Dong Jojo. Hanggang sa bigla na lang nabasa ng tubig ang kanyang muka. Pagbuka ng kanyang mga mata, nakabungad sa kanyang harapan ang muka ni Lola Filomena. Napapamura si Jojo sa isipan. Dahil sa kanyang isipan, mula sa bibig nito ang tubig na yon. Binugahan siya ng matandang babae. Napakabaho ng amoy. Nang matuyo ang tubig ay sobrang lansa. Pinandilatan siya ng mga mata. Kung kaya't pumikit uli si Jojo. Mga 1 oras ang itinagal. Napakatagal at nangawit na si Jojo. Inaantok na siya ng mga sandaling ito. Hanggang sa hindi niya namalaya na siya na lang mag-isa sa lugar. Iniwanan siya ni Lola Filomena. Nagmukhang timang si Jojo. Nakapikit pa rin ang mga mata at ang kumalabit sa kanya ay si Lolo Danil. Oh, anong ginagawa mo? Parang nagdadasal ka dyan.
Sandali, nasan ba si Filomena? Ho, hindi ko po alam eh. Wala namang abiso yung matandang yun. Basta pinapikit yung mga mata ko eh. Walang yaya no? Parang pinagkakatuwaan lang ako ah. Siguro ayaw niyang makita mo siya. Paniguradong mahihimatay ka kapag nasilayan mo ang anyo niya. Lumalabas kasi ang pagiging aswang niya, Apo, kapag gumagamit na siya ng karunungan. Hindi kaagad nagbabalik sa anyong tao kaya ayon umalis. Hayaan mo, babalik din yon. Matapos makapagsalita, pinatayo si Jojo. Kinapaka pa ang bumbunan. Ilang mga sandali noon, tinitigan nito ng mata sa mata. Napaka-misteryoso nito. Makikitang parabang may sinusuri. Mula ulo hanggang paa. Kinakapa ng matanda. Nahawakan pa nito ang maliit na alaga ni Jojo sa ibaba. Lolo naman, pati ang alaga ko hinahawakan mo. Ay nako, sabi ko na nga ba. Nagdududa talaga ako. May iba pa bukod sa inaasahan ko eh. Sumama ka sa akin. Saan naman po tayo pupunta? At saka, ano po ba yung mga sinasabi mo, Lolo? Hindi ko naman maintindihan eh. Anong may iba bukod sa hindi mo inaasahan, ano? Hindi kagad kumibo ang lolo. Naganda na lang siya ng mga gamit. May kinuha pang itak na nakasugbit sa pawid. Naaabot niya lang ang bubungan ng bahay. Pagkatapos nun, nauna itong bumaba ng hagdan. Sumunod lang si Jojo. Kumakalam na ang sikmura gawa ng wala pa siyang pananghalian. Nagreklamo siya, pero ayon sa matanda, mas maigi umano kapag walang laman ng tiyan. Masusukat ang tatag ng isipan. Ito ang batayan kung paano kikilatisin kung gaano kalakas si Jojo. Kapag dumating na tayo doon, wala kang ibang gagawin kung hindi sambitin ang mga sasabihin ko sa'yo. Bitbitin mo lang ang bagay na ito. Huwag na huwag mong bibitawan. May inabot sa kanya ang matanda. Nagtanong si Jojo kung ano ba ito. Dahil parang uling. Itim na kahoy pero hindi naman nagkakaman siya. Ang sabi ni Lolo Danil, dignum ng punong balete. Isa sa pinakabanal na mutya. Pagmamay-ari ito ng 4 na diwata na nagbabantay sa punong pinagkunan niya. Mahirap kasing paliwanag eh. Masyadong pilyo yung utak mo. Hindi rin pwedeng biglain ang mga orasyon ng katawan mo. Kasi nga, pinag-aaralan ko pa. Alam mo ba, kaya kong gumamit ng 2 klase ng karunungan. Nasa pagitan ng kanan at kaliwa. Isa din yon sa dahilan kung bakit umalis si Filomena. Marahil hindi niya kinakaya ang presensya mo. Damang-dama ko eh. Malakas. Nauungusan ang karga ko. Wala ka pang karunungan yan ha. Paano pa kaya kapag natuto ka na? Tumatango lang si Jojo. Hindi niya namalayan ng mga oras na yun. Nagkakaroon na siya ng interes sa mga ganitong bagay. Partikular, kung ano ang kanyang lolo. Malayo ang nilakad nila. Nawala na lang ang gutom niya. Bukid at talagang pahirapan sa daanan. Noong malapit na daw sila sa lugar, dito na sinabi ng kanyang lolo na ang pupuntahan daw nila ay ang bantugang antingero na dating kasapi ng rebelde. Ipapasubok daw si Jojo. Lolo, ano yung subok na yan? Kwan ba? Yung tagisan ng abilidad. Pwede ring patibayan ng katawan. Pero ikaw ang susubukin. Kadalasan nagpapataga ng itak. Lalo na sa may bandang Siraway. Itak ang subok doon at baril. Talagang ipuputok sa'yo yung baril. Ho! Ito naman baka mamatay ako niyan eh. Isusumbong talaga kita kay tatay. Ginagawa mo akong laruan lolo eh. Yung tatay mo, alam niya kung sino ka. Hindi matatakot yan. Ano ka ba? Doon ka na nga lang magsalita. Doon natin malalaman kung anong subok ang gagawin sa'yo. Kinakabahan si Jojo.
Nagmamaang-maangan lang siya. Ang totoo, hindi na bago sa kanya ang subok dahil nakikita ang lolo noon na may katunggali. Pero hindi niya inasahan na may tagaan at barilan. Sa pagkakalam niya, hanggang titigan lang ang mga ito, subukan sa espiritual na dimensyon. Ilang mga sandali ay may susuko sa dalawa. Kumbaga, magsasalita na lang ang isang tao na hindi niya nakaya. Noong makarating sila sa lugar, bumungad kagad ang isang matandang lalaki. May mga patik o tattoo pa ito sa katawan. Nakaubad pa ang pang-itaas na damit. Iba't ibang burda ang meron sa katawan. May mga pangungusap o kataga pero hindi niya mabasa. May kung anong pabilog na guhit na may mata sa bandang likod. Nakabalot ang katawan ng mga tattoo. Ang itsura nito ay may hahawig sa ating mga ninuno. Bukod pa dyan ay marami siyang kwintas at meron ding medalyon. May mga bilog-bilog at kung ano-ano pa. Binati ito ng kanyang lolo. Nagyakapan ng dalawa na parang matagal nang magkakilala. Ang pangalan ng taong ito ay Don Dalio. Malayo pa lang. Kilala ko na kagad kung sino paparating. Ano nga, Ted? Bakit ka napadalaw? Wika ni Don Dalio. Etong apo ko, nais kong ipasubok sa'yo. Ako na lang sana pero mas maganda kung ikaw. Biyasa ka sa ganitong larangan. Kahit anong uri ng subok alam mo eh. Marahil bukod sa akin, nararamdaman mo rin tong pisot na to. Ano sa tingin mo? Ganun ba? Akala ko naman nagpalakas ka. Pero ito pala yon. Apo mo yan. Parang hindi mo naman kamukha eh. Malakas. Tapos, Teka, pumarinig ka nga dong. Tumindig ka dyan. Tama. Malakas nga. Bata pa. Anong gusto mo dong? Tatagain ko ba yung mukha mo? Ho? Tatagain yung mukha? Wala po bang iba dyan? Yung hindi po nakakasugat? Lolo, umusog ka nga, wag mo ko itulak papalapit dyan. Malalaglag na ako sa bangin, oh. Halos maihina sa takot si Jojo ng mga sandaling iyon. Bukod sa subok na kakaiba, nakakatakot din ng mamang ito. Malaki ang pangangatawan at sobrang laki ng mga braso. Hanggang sa binulungan siya ng kanyang lolo, 5 kombinasyon ng mga buhay na salita. Alam na alam ito ng may mga karunungan, poder pang depensa at siguradong mabisa. Hindi basta-basta gumagana ang mga salitang ito kapag hindi ka dumaan sa mahabang proseso ng debosyon at seremonya. Pero ang malaking katanungan, bakit pwede ito kay Jojo? Napakasela ng usapin sapagkat si Jojo ay isang dibino, Bertudes. Nasa loob pa lamang ng sinapupunan ay meron ng abilidad. Hindi na pagdadaanan pa ang proseso ng debosyon. Lahat ng ito ay kaya niya nang gawin. Kailangan na lamang magising ang kulang na kakayahan. Mabuti na lamang at nagawa na ito ni Lola Filomena. Nabigyan siya ng basbas. Ngayon ay gising na ang kakayahan. Ang ibig sabihin nakahanda na ang katawan sa mga banal na salita para hindi mapinsala ang sarili. Dahil ang buhay na salita, napakadelikado. Bukod pa dyan, magiging bukas na ang katawan niya sa mga bagay na mahiwaga. Lalong bukas na bukas ang katawan para sa anumang subok sa kahit anong aspeto. Ang tawag dito, isang tahas. Misyon partikular sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kalimitan sa mga ganitong uri ng tao ay hindi nila alam na meron silang abilidad. Mga albularyo lang ang nakakapansin. Mga albularyo na biyasa na kayang makakita ng mga pangitain. Ngunit sa ibang pagkakataon, may mga dibino na pinaparamdam naman sa panaginip at pangitain. Pero dahil sa kakulangan sa saklaw at paniniwala, isinasantabi ang panaginip at pangitain. Kaya naman nasasayang. Maaari nyo rin tignan ang inyong sarili.
Malay nyo mga kabayan, isa kayong dibino. Balik tayo sa kwento. At dahil naibigay sa kanya ang mga orasyon, may paalala pa si Lolo Danil. 5 beses lang, apo. Magtiwala ka sa akin. Sambitin mo ang mga katagang sinabi ko sa'yo. Hayaan mo na si Don Dalio sa kung anong gagawin niya. Kahit pugutan ka ng ulo. Ayos lang yan. Lolo, kung makapagsalita ka dyan, parang ang simple nung gagawin sa akin ha. Ikaw kaya magpapugot ng ulo. Tandaan mo, wala nang atrasan na po. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, kung wala kang tiwala sa mga sinabi ko sa'yo, siguradong pupugutan ka. Mamamatay ka. Ganun lang kadali. Tumanguna si Don Dalio. Nagudyat ng pagtango. Sinabi na aantayin si Jojo kapag handa na. Labis ang takot ni Jojo. Naihina siya sa salawal. Muli niyang narinig ang mga sinabi ng kanyang lolo. Wala nang atrasan at dapat magtiwala sa sarili. Walang pagdadalawang isip na sinambit ang 5 kombinasyon. 5 beses. At habang nangyayari ito, nilalabanan niya ang takot. Hanggang sa nakaramdam siya ng kakaiba sa sarili. Yung tipong bigla siyang nagalit. Naningkit ang kanyang paningin. Wari gustong makipagpatayan. Pwede niyo na pong gawin ko anong gusto niyo. Ano nga ho palang pangalan mo? Ano ba yun? Lo Dandan? Dalan? Don Dalio pala. Sige na ho. Handa na ako. Aba! Dalandan pa ang gusto mo, ha? O sige, nagmamatapang ka. Gumagana. Gumagana ang taktika mo, Danil. Hindi ako pwedeng makipagsubukan dito. Siguradong ako lang din ang mapipinsala. Ikaw talaga. Tinakot mo pa mas lalo tuloy lumakas yung bata. Etong nararamdaman ko sa kanya. May pagkadyablo. Nakakatakot. Napakunot ang noo ni Jojo. Ang ibig sabihin ay wala nang subukan na mangyayari. Nilingon niya si Lolo Danil. Nakita niyang napapailing ito. Ang sabi ng lolo, tapos na daw ang subukan. Sumuko na si Don Dalio. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang daw sumuko si Don Dalio. Ayaw mamatay ng kaibigan. Sa likod ng mga narinig ni Jojo, balot na balot ng pagtataka ang isipan. Wala siyang alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Hanggang sa nilinaw ni Don Dalio na tama umano ang kanyang lolo, sumuko na ito sa kanya. Sapagkat kapag sinubok, kahit sa anong paraan, malulupig si Don Dalio. At ang pinakamasaklap, maaari siyang mamatay. Maraming mga sinabi na kesyo itong si Jojo, protektado ng kalikasan. Nasa panig daw nito ang mga elementong nananahan sa kahit saan. Malinaw na tunay na dibino si Jojo. At kung susumahin, higit pa doon ang kanyang lakas. Sa tamang panahon, apo, matutuklasan mo rin ang lahat ng bagay. Kapag ipapaliwanag ko sa iyo ng isang bagsakan, hindi mo rin naman maiintindihan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, ikaw ang makakatuklas. Lalawak ang saklaw mo. Basta wag kang matatakot. Magtiwala sa iyong sarili at wag kang magpapatinag. Matapos ang kaganapan, umuwi na ang maglolo. Nang mga sandaling iyon, hindi man lang nakaramdam ng pagod si Jojo. Bagay na ipinagtataka niya. Bukod sa wala siyang kain, mahabang paglalakad ang tinahak nila. Mataas pa ang sinag ng araw, subalit hindi man lang siya nanghina. Napapangiti siya sa sarili. Unti-unting tinatanggap ang kakaibang katangian. Inihatid siya ng kanyang lolo, pero bago pa lumisan ang matanda, sinabi nito na maging mapagmatsyag si Jojo. Huwag lalapit sa mga taong hindi kilala
at kung maaari umuwi ng maaga galing ng paaralan. Nagtanong si Jojo, nawika pa nito, ano ba ang dahilan? Makikitang aligaga ang mukha ng matanda. Tumitig sa kanyang ama at tumango. Hindi nagpaliwanag si Lolo Danilo sa binata noon, kaya naguguluhan si Jojo. Pero noong wala na ang kanyang lolo, kinausap siya ng kanyang tatay. Doon daw sila sa beranda. Palubog na ang araw ng mga sandaling ito. Ayon sa kanyang ama, delikado kapag hindi nag-ingat si Jojo. Ang tiyo mo, hindi malayo sa kung anong meron ka. Namatay yun eh. Sobrang mapusok. Wika ni Tatay Jeffrey. Itong tiyo ni Jojo, hindi nakinig sa payo ni Lolo Danil. Basta na lamang gumagala, lalo na nang matuto ng karunungan. Mararamdaman daw ni Jojo ang mga masamang tao. Hahamakin siya. Bagaman malakas, pero walang silbi umano kapag traidor ang kalaban, kaya maiging pag-iingat at huwag padalos-dalos. Dahil po ba sa nagising na ang kakayahan ko? Ganun po ba yun, Tay? Kaso nga lang, ang sabi po ni Lolo, dapat daw matapang ako. Tapos ngayon iiwas na. Ano po ba talaga? Tama naman ang lolo mo. Huwag kang magpapatinag, oo. Pero kaya mo ba talaga? Baguhan ka pa. Walang kumpiyansa ang lolo mo. Mahirap kasing itago ang presensya mo, anak. 2 panig ang nasa katawan mo. Kahit itago mo ang isa, mararamdaman naman ang isa pa. Tandaan mo, may dugo tayong albularyo. Kaso nga lang, wala sa akin ang katangian na lumitaw ng kagaya sa'yo. Yung tiyo mo, dibino yun eh, pero hindi katulad mo. Karaniwan lang kasi kami. Ikaw, likas sa'yo ang pagiging dibino. May taglay ka na abilidad na mahirap pantayan. Konektado sa'yo ang buong kalikasan. Ayon pa sa ama, nakahanda na daw ang lahat bago pa pukawin ang nakatagong abilidad ni Jojo. Siya daw ang magiging gabay ng binata. Si Tatay Jeffrey ang magtuturo ng mga orasyon, maging sa mga pamamaraan na ginagawa ng isang albularyo. Nagulat naman si Jojo. Hindi niya inaasahan na biyasa din pala si Tatay Jeffrey. Hamak na tao lang ito at hindi iisipin na may abilidad. Taliwas na taliwas ang ugali nito sa kanyang lolo. Napakatahimik kasi ng tatay. Magsasalita lang daw kapag may mga importanteng sasabihin. Magmula ng araw na yon tinuruan na si Jojo. Pagdadasal, pagpapakain ng karga sa katawan, pagpapalakas ng talandro at mga pamamaraan ng isang biyasa. Kaliwa at kanan, pinagsasabay nila. Hindi man naging madali, pero masipag si Jojo. Kasabay ng mga ito ay patuloy siyang nag-iingat, lalong-lalo na kapag nasa paaralan. Kada nakakasalamuhang tao, kinikilatis niyang maigi. Dito niya natuklasan na malakas ang pakiramdam. Malalaman niya kagad kung masama ang pakay sa kanya ng isang tao. Kaya naman kagad nakakaiwa si Jojo. Ilang buwan pa ang lumipas. Tuluyang naging biyasa si Jojo. Napapailing na lang siya noon. Ang mga bagay na ginagawa ng kanyang lolo, hindi na siya mangmang dito. Kaya niya nang gawin ang mga bagay na ito sa mas malakas na pamamaraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagkaroon ng engkwentro. Papawi noon ang binata. Galing siya sa kanyang kamag-aral. Gumawa ng proyekto. Hapon na. May bumagat sa kanya sa daan. Sa may kasukalan ng daan patungo sa kanila, may mga bahay pa naman kaso lang magkakalayo. Doon daw sa ilalim ng puno ng mangga, may nakatayong isang tao. Lalaki. Hindi niya kilala. Ang buong akala ni Jojo ay nagpapastol ng hayop. Pero nang malapit na siya sa taong ito, bigla na lang humisi. Nakatitig ng maigi si Jojo sa muka. Nakayuko ng bahagya. Ngumisi ito na para bang may gagawing masama. Hindi natinag si Jojo
Kagad niyang sinabi na kung may masamang sadya, wag na lamang ituloy dahil baka magsisi pa siya. Pero hindi gumagalaw ang taong ito. Nasa tabi lang ng daanan. Itong lugar ay napapalibutan ng matataas na damo. May mga matatayog na puno ng mulabe at eucalyptus. Hindi man kita kilala pero nararamdaman kita. Pero sa palagay ko, mahihirapan ka lang. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. Tama ang sinabi ni Don Delio. Malakas ka. Pero yan nga ang gusto ko eh. Ano mang meron sa'yo, dapat mapunta sa akin. Matapos magsalita ni si Carno, tumagilid ang ulo nito. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Hindi nagsalita si Jojo. Patuloy na nakipagtitigan hanggang sa humahakbang na ito patungo sa kanya. Sige, isang hakbang mo pa. Tutumba ka na. Huminto si Secarno. Isang dipa na lamang ang layo sa kanya. Kapag nagsimulang umatake si Jojo, siguradong tatamaan niya ito. Siguradong nararamdaman mo rin ang katangian ko. Pero hindi mo ko kilala. Marapat lamang na magpakilala ko sa'yo, hindi ba? Kahit hindi na, wala namang silbi. Tandaan mo, isang hakbang pa, tutumba ka. Tumawa ng malakas si Secarno. Inangat ang paa. Akmang hahakbang na sana, pero bigla namang sumimangot ang muka. Nagbago ang itsura. Yung kaninang sobrang yabang, ngayon ay puno na ng pag-aalala. Nawala ang panglilisik ng mga mata. Tumaas ang kilay na parang nagtataka. O di naramdaman mo rin, pangit. Sinabi ko naman sa'yo tutumba ka eh. Mabuti hindi mo tinuloy. Tandaan mo kapag nakita pa kita nga harang-harang sa dadaanan ko, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Kahit yung dila mo titigas, hinding-hindi ka na makakapag-usal. Umatras si Secarno. Napapansin ni Jojo na tila umuusok ang dibdib. Hanggang sa lumayo na ito at nawala na sa liblib. Hindi umalis si Jojo hanggat naroon pa ang presensya. Nasa diwa niya ang kataga. Walang silbi ang lakas kapag traidor ang kalaban. Nararamdaman niya ito. Para bang pinagmamasdan siya. Kahit humihina ang karga dahil nga itinatago, natatansya pa rin ni Jojo kung gaano ito kalayo sa kanya. Hoy, talagang papasukin kita dyan. Kapag naabutan kita, tutuluyan na kita. Pinuntahan ni Jojo ang masukal na lugar, pero bigla namang umalingas-ngas. Indikasyon na tumakbo ang lalaki. Imbis na umuwi si Jojo sa tahanan, pinili niyang puntahan ng kanyang lolo. Wala din kasi ang kanyang tatay noon, may pinuntahan na okasyon. Noong makarating sa bahay ng abuelo, kagad niyang pinaliwanag ang naganap. May taong humarang sa kanya, patpatin pero matangkad. May kaitiman ng balat at may pulseras itong mga bilog-bilog. Si Secarno yon. Sinaktan ka ba? Delikado yun ha. Naramdaman mo ba? Yung karga niya, oo lolo. Pero karaniwan lang naman. Aswang yon. Matagal nang tinutugis ni Pilomena. Maraming atraso yun eh. Maraming niyanggaw. Marunong din yun eh. Nagnanakaw ng lakas. Narinig ko yung sinabi niya lolo. Kung ano daw ang meron ako, dapat mapunta sa kanya. Pero hindi ako natakot eh. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng tapang. Ayon kay Lolo Danil, natural ito sa katulad ni Jojo. Biglang nagkakaroon ng tapang. Bunga ito ng lakas sa katawan. Hindi nadidiktahan ng isipan. Lalabas na lang kapag may banta. Siguradong babalik yon. Walang hiya yun eh. Mag-iingat ka lang. Pasusundan kita kay Pilomena para doble ang proteksyon mo. Wag na pulo. Kaya ko naman siguro. Nakakahiya dun sa matanda.
Anong nakakahiya? Takot ka lang dun eh. Dito ka muna matulog. Wala naman yung tatay mo eh. Ako nang bahalang magsabi sa nanay mo. Hindi na nagsalita si Jojo. Medyo madilim na ng mga sandaling iyon. Umalis ang lolo niya at bumalik din kagad. Alam na daw ng nanay ni Jojo na naroon siya sa tahanan. Noong nagsasaing ang kanyang lolo sa gilid ng bahay, bigla na lang bumigat ang presensya ng lugar. Sabay pa sila ng matanda na nakiramdam. Nagkatitigan. Ayon kay Lolo Danil, tama siya ng hinala. Babalikan nga si Jojo. Pero hindi nag-iisa si Secarno, kung hindi 2 hanggang 3 ang bilang. Dagdag pa ng matanda, hindi naman daw may pagkakaila na dama ito ni Jojo. Tumango si Jojo, pero sa palagay niya, malakas ang mga ito. Ang sabi naman ng lolo, likas na sa aswang ang lumalakas kapag gabi. Lalo na isang uri ng kubot si Secarno. May kakayahan pa itong palakasin ang sarili ng higit sa inaasahan, sapagkat ang isang kubot kayang gumamit ng mga orasyon. Hayaan nating lumapit. Nakikita mo ba yung batong yan? Huwag kang lalagpas dyan. Poder ko yan dito. Hanggat nasa loob ka ng poder ko, walang mangyayari sa'yo. Kinakailangan ba talaga yung ganyan, lolo? Ikaw na yung nagsabi, di ba? Malakas ako. Aba, syempre naman. Pero ano bang mawawala sa pag-iingat? Tandaan mo, Apo, walang mintis ang tsamba. Kapag nakatsamba ang kalaban, tapos ka na. Pumanik ng beranda si Jojo. Naupo ito doon. Pinagmasdan ng paligid. Si Lolo Danil naman, nagpatuloy sa ginagawa. Ang sabi pa nito, mamaya aasahan na daw ni Jojo si Lola Pelemina. Dadating yon at nakakatiyak siya. Nagtanong naman si Jojo kung paanong nalaman ng kanyang lolo. Pinaliwanag ng matanda na may mga bagay pang dapat matutunan si Jojo. Ang may mga karunungan, nararamdaman nito kung nasa peligro ang ibang mga kasamahan. Pwede ding magpapalipad hangin siya ng orasyong mensahe. Pero dahil nga kay Lola Filomena galing ang karunungan ni Lolo Danil, hindi na kailangan ang bagay na ito. Mararamdaman ng matanda kapag nasa panganib siya. Bagaman maraming sinabi itong si Lolo Danil, nawari ba mga proteksyon? Hindi umaasa si Jojo. Lalo na sa mga sandaling ito. Umantig na naman ang kanyang katapangan. Matapos daw makapaghapunan, may bumungad sa kanilang bulwagan sa unahan nito ng beranda na kung saan lampas na sa bato na sinasabi ni Lolo Danil na isang poder. Natamaan ng liwanag mula sa Petromac. 2 lalaki. Meron pang nasa unahan. Ang isa sa mga ito, nakilala kagad ni Jojo. Walang iba kung hindi si Secarno. Hinatak naman papasok sa loob ng bahay si Jojo ng kanyang lolo. Ang sabi ng matanda, dala daw ni Secarno ang isang katulad ni Jojo na mula pa sa kalawit. Paliwanag ng matanda, kinakatakutan nitong tao dahil bukod sa marunong sa 2 panig, nagpayanggaw ito sa aswang. Ang pangalan nito ay si Martin. Nabaliw yan eh. Lalo na nung naging ganap na aswang. Pero gumaling din. Hindi ko alam na umiiral pa pala. Balita ko pinatay na yan eh. Pero nariyan pa sa harapan natin. Dagdag pa ni Lolo Danil, 3 tao daw ang pinatay nito. Si Don Dario na rin ang nagsabi na kinakarne daw ang 3 tao. Inimbak ang mga laman sa bahay at yon ang ginawang pagkain. Kahit inuuod na, kinakain niya pa rin. Nagtanong naman si Jojo sa kung paanong nalaman ni Donario ang patungkol kay Martin. Ayon sa matanda, isa si Don Dario sa tumutugis kay Martin. Naaktuhan sa bahay nito ang nakaimbak na mga karning ng nawawalang tao. Hindi lang karne. Nahuli din sa akto na kumakain. Nasaan yung tao lang si Martin noon
Pero ganon ang nasilayan nila. Pinagtulungan nila si Martin. Subalit nakalaban nito. Hindi tinatablan ng mga talandro. Nakapag-anyong aswang. At ang mas nakakakilabot, ang postura ng isang kubot. Parang pinaghalong aswang at tukluban. Mabilis din ang kilos nito. May ilan sa mga kasamahang napaslang. 2 albularyo ang napatay noon at nakatakas pa ito. Hindi malayong may himok yan ni Secarno. Papayag yan kay Secarno na makipagtulungan. Lalo na katulad kanya. Susubukin kanyan, apo. Ano namang paki ko dyan, Lolo? Kung may gagawin niyang mga yan, dapat kanina pa nasa bakuran. Tama ka naman. Pero makakalabas ba tayo? Yan ang tanong. Isinara ang pintuan at bintana. Napakaalinsangan ng amoy. Nasaan yung aswang na ang mga nasa labas? Napakamaalinsangan. Nakikiramdam lang ang binata. Ano't ano man, nakahanda ito sa kung anong haharapin. Kakaibang tapang ang umiral sa katawan ni Jojo. Habang si Lolo Danil, bakas sa muka ang pagiging aligaga. Hindi ito mapakali. Tangi lang itak at panay bitaw ng mga orasyon. Hanggang sa sumigaw si Secarno, gasgas ang boses. Pero kilala pa rin ni Jojo. Hindi daw kasi niya makita dahil nakasara ang pintuan at bintana. Nasa loob pa ang Petromac. Dumadagdag ito sa alinsangan sa loob. Nagmistulang kulob na silid ang tahanan. Sinabi ko sa'yo, bata. Hindi pa tayo tapos. Kung anong meron sa'yo ay mapupunta sa akin. Walang silbi ang poder mo. Parang kurot lang ng langgam. Nandito din si Martin. Nakahanap ako ng itatapat sa'yo. Lintek. Natatansya nila ang ginawa kong poder. Siguradong mahanapan niya ng paraan ni Martin para tayong pinigambasahan ito kapag nagkataon. Hindi kumibo si Jojo. Naroon na rin ang tapang niya, pero nababahala siya sa kanyang lolo. Paniguradong makakayanan umano ang mga kalaban, pero ang tanong, paano ang kanyang lolo? Nakaisip ng paraan si Jojo. Ritual. Mabilis niyang kinuha ang mga kagamitan ng kanyang lolo, lalo na ang dignom na balete. Marami ang kanyang ginawa. Inilapag sa sahig, nagtirik ng kandila. Anong gagawin mo? Hindi uubra ang mga orasyon ko. Alam mo yan, Lolo, ang ginagamit kong kakayahan ay mula sa kanan. Ngayon naman, gagamitin ko ang sa kaliwa. Tignan natin kung hindi pa uubra. Ano dito mo gagawin? Madadali ako kapag nagkamali ka. Matapos magsalita ni Lolo Danil, tinitigan lang siya ni Jojo. Kinabahan si Lolo Danil nang makitang sobrang seryoso ng apo. Nararamdaman niya ang nagtatagong dyablo kay Jojo. Pero walang pakialam si Jojo. Ipinagpatuloy pa rin niya ng mga sandaling ito ang pinaplanong ritual, isang uri ng pamamaraan na kung tawagin ng mga lokal ay pantok. Maraming klase ang pantok. May magkakaibang proseso at bisa. Pero ang gagawin ni Jojo ay pantok ng isang hukluban, parusa na may kasamang lason o kamandag. May mga lason si Lolo Danil para ito sa sakahan, pangpatay ng daga. Yun daw ang naisipan niyang gamitin noon. Inawat si Jojo ng kanyang lolo. Baka pati umano siya ay mangisay na lang. Lolo, kabisado ko to. Huwag ka munang umiyak dyan kung ano sinasabi mo eh. Ano ba ang naging ugat nito? Di ba ang pagpuko nyo sa pagiging dibino ko? Sa makatuwid, kasalanan nyo nga to eh. Ang tahi-tahimik ko eh. Ngayong napapalaban na, ikaw na'y naduduwag. Kung mamamatay tayo, edi mamamatay. Ikaw na rin ang nagsabi. Walang atrasan, di ba? Walang yang batag to. Kutusan ko kaya yung ulo mo. Eh paano kapag nagkamali ka, lintik na ba noo? Siguraduhin mo lang, apo, nako. Gusto ko pa namang makapag-asawa uli eh. Lolo naman, maya ka naman sa sarili mo. Sa bagay, hindi ka mahilig manalamin eh. Kumalma ka kasi, Lolo.
Sinundan ni Jojo ang pagsindi ng kandila, itim ang kulay. Yung nabanggit kanina na maraming taong galit kay Lolo Danil dahil pinaghihinala ang isang mangkukulam. Totoong mangkukulam ito, bukod sa pagiging manggagamot. Pero hindi nga lang kayang pagsabayin ng dalawang karunungan. Hindi katulad ni Jojo, na wala nang ginagamit na orasyon para magpalit ng karga. Nag-usal na si Jojo. Bitbit niya noon ang dignum. Alam niya ang gamit na ito. May mga bagay na inukit na bato at posturang bungo ng aso. Yon ang materyal na para sa pantok. Bukod sa pwedeng pamparusa, pwede ding panggapos, pero sa pamamaraang kaliwa, itong kandila. Pagsambit ng mga pangalan ni Jojo, sumiklab ang apoy. Animoy posporo na sumiklab. Pagkatapos ito ng mga kataga na kung tawagin ay suram. Habang itong si Lolo Danil, nakadilat ang mga mata. Kinakapa-kapa ang katawan. Nasa harapan nito ni Jojo. Kamuntikan pa umanong mawala ang kanyang konsentrasyon. Nakakatawa ang itsura ni Lolo Danil. Para bang timang, ang likot ng mga mata, sumisilip pa sa bintana. Samantala, lumitaw na ang dalawang anino sa dingding. Mula ito sa tama ng liwanag ng kandila. At ang anino nito, hindi galing kay Jojo at Lolo Danil. Galing ito kay Secarno at Martin. Walang kaalam-alam ang mga yon na naigapos na sila ni Jojo. Wika pa ng binata ay umubra na. Hayaan lang daw yung mga aswang sa labas. Kapag nakapasok ng poder, paparusahan niya ng walang sabi-sabi. Ikaw talagang bata ka. Mabuti gumana. Mali pa naman ang mga orasyon mo. Mali talaga, Lolo, pero alam ko yun. Pinag-aralan ko to. Pinaghalo ko lang ang karunungan na itinuro sa akin ni tatay. Walang yatong Jeffrey na to. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang turuan ng kulab. Baka makaisip ka na gamitin yan para mantrip eh. Kapag nalaman ko, bibitayin talaga kita ng patiwarek. Sandali. Nasaan ba ang mga hayop na to na walang presensya? Binuksan ng matanda ang bintana. Sinabit ang Petromax sa may kawayan. Kitang-kita na ang labas. Sa kaliwang partito ng bahay na kung saan naman, nakabungad doon ang hagdan ng beranda. Hinamon ni Lolo Danil ang mga aswang. Ayon dito pumasok sa kanyang poder. Ngunit sa kabila ng pangahamon, walang tumugon. Nakakabingi ang katahimikan noon. Itong presensya ng mga aswang. Alinsangan na lang ang umiiral. Hindi matukoy ni Lolo kung nasaan banda. Hanggang sa kumalabog sa likod ng bahay, kasabay nito ang boses ni Lola Pilomena. Nanlaki ang mga mata nilang maglolo. Mabilis namang lumabas ng bahay si Jojo. Pero hindi niya pinatay ang kandila. Sinuri niya ang nasa likuran. Nakitang nagbubuno ang dalawang aswang. Itong isa, matandang babae na may mahabang buhok. Nakakakilabot ang itsura. Mahaba ang mga paa at kamay. May pagkakuba. At yung muka, purong kulubot. Batid niyang ito ay si Lola Filomena. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang napakapangit na itsura nito. Habang yung isa naman, kahit nasa posturang aswang daw si Secarno, patpati na nakahubad ang pang-itaas. Yung buhok ay para mga bulate, nakabuhaghag at gumagalaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din pala si Don Dalio, nasa may unahan, nakikipagtitigan kay Martin, at yung isa pang aswang, naroon naman sa may beranda. Sinusungkit na ito ng kanyang lolo ng itak, pero hindi tinatamaan. Bumalik si Jojo sa itaas ng bahay. Walang ano-anong kumuha ng laso ng daga. Parang lana, ipinaghalo sa kanyang palad, sabay usala at duro sa mga anino. Nakakakilabot na atungal ang maririnig sa labas. Huwag mo nang pahirapan, animal ka. Patayin mo na lang. May pakumpas-kumpas ka pa dyan eh. Kitang nahihirapan ako dito eh.
Wika ni Lolo Danil. Ang totoo, kung ano ang gagawin sa anino, mararamdaman nila. Kahit sa buyan ng mainit na tubig, mararamdaman ng biktima. Mapapaso at talagang malaki ang pinsala. Pero ang ginawa ni Jojo, parang eksperimento. Pinagsasabay niya ang pantok at lason. Tinatawag nga ito ni Jojo na makamandag na pantok. Siya lang ang nakatuklas at sobrang bisa ng pamamaraan. Iniwan ni Jojo ang mga anino, maging ang kandila. Muli siyang lumabas. Dito niya nakitang nakikipagsuntukan na si Don Dalio kay Martin. Parang karaniwang tao lang si Martin. Nakasimangot pa ang muka, na animoy hirap na hirap. Lumapit si Jojo doon. Dinaanan niya lamang si Secarno. Sakal-sakal na ito ni Lola Filomena. Noong nasa malapit na si Jojo, napatigil si Don Dalio. Si Martin, wari gulat na gulat nang masilayan si Jojo. Para lang si Secarno na naging aligaga nung unang makarap niya ito. Balita ako, isa kang dibino, tama ba? Bakit ba tinatawag na dibino ang isang katulad mo napakasama ng budhi mo? Malakas ka daw tapos nagpayanggaw ka. Pero ano na, bakit parang nahihirapan ka yata? Matapos makapagsalita ni Jojo, nakatulala lang si Martin. Hindi na alam ang sasabihin. Noong lumapit pa si Jojo, umaatras ito. Wala naman akong kinalaman dito. Hinimok lang ako. Parehas nga tayo, di ba? Hindi tayo talo. Siguro sa akin pwede kong sabihin na hindi tayo talo. Pero paano yung mga taong pinatay mo? Ano yun? Kakalimutan na lang? Yan ang pinakamaling desisyon mo. Yung pagpunta mo dito, hindi ka na makakatakbo. Basag na ang karga mo. Ilang minuto na lang mamamatay ka na. Kahit nga hindi kita hawakan Mamamatay ka at siguradong bubula ang bibig mo. Anong ginawa mo sa akin? Alam mo yun, gawain mo din yun Pinantok lang naman kita tapos laso ng daga yung ginamit ko. Ano sa tingin mo? Mabubuhay ka pa? Matapos makapagsalita ni Jojo, sumuka ng sumuka itong si Martin. Maniwala kayo o hindi, bumula ang bibig, natumba at nangisay. Mabilis itong binawian ng buhay. Walang kahirap-hirap na parang naglalaro lang si Jojo. Samantalang itong si Don Dalio, nakatayo lang, nakatitig kay Jojo na parabang manghang-manga. Ang sinabi ni Don Dalio, naramdaman niya daw ang banta sa buhay ni Lolo Danil, kaya mabilis siyang nagtungo para rumisponde. Hindi niya inaasahan na hindi na pala siya kailangan sa lugar. Samantalang si Secarno ay patay na. Yung ikatlong aswang naman, bagaman hindi tinamaan ng pantok, patay na din. Nakahandusay sa harapan ng beranda, pinugutan ng ulo ni Lolo Danil. Itong si Lola Filomena, hindi makalapit kay Jojo. Hindi nga umano makatitig sa mga mata. Nakakasilaw daw si Jojo. Masakit sa balat ang presensya nito. Aswang siya, kaya nagkaganon. Mabilis ang kaganapan. Sinunog nila ang mga labi. Si Lola Filomena ay hindi nagtagal. Umalis na rin kagad. Samantalang si Don Dalio ay nanatili doon. Walang mapaglagyan ang pagkamangha niya sa binata. Itong si Jojo, hindi lang yon ang naging subok niya. Marami. May mahirap, may madali. Pero lahat ay nagagawa ng paraan hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kahit pa man ganun, pinili niyang maging katulad ng isang albularyo. Ito ang gusto niya. Isinasabay niya sa kanyang hanap buhay. Hanggang sa ngayon, umiiral pa rin si Jojo bilang isang dibino na kayang paganahin ang dalawang karunungan. Karunungan sa kaliwa at karunungan sa kanan. Naghahanap ka ba ng mga gamit na makakatulong sa buhay mo? Pili ka na lang sa mga produkto na makakatulong sa buhay mo. Incenso candles,
tea light version, pwede ring big version, or pwede rin yung nakalagay sa can. Pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Or pwede ka ring magmarahuyo bracelet, kabayan. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin, o anumang masamang uri ng sumpa. Kasama din sa marahuyo ang rebuelta. Kung ano yung sumpa na binigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung pampaswerte naman ang gusto mo, kabayan, pwede mong subukan ang Gabay Medalyon. Pinakasikat na medalyon sa likha merchandise, nagbibigay ng swerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Top 1 item yan sa likha. Pili ka na lang, kabayan. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Likha Merchandise.